Pag-usapan natin yung SONA ho na nangyari kanina. Alam mo, sa totoo lang, kung tayo po'y nanonood nitong SONA, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Kasi sa isang banda, naiiyak ako, bakit meron tayong ganitong klaseng pangulo? Sa isang banda, natatawa ako dahil parang sabog yung nagsasalita. At at the same time, nagagalit ako. Kaya talagang mixed emotion. Kasi bakit umabot tayo sa ganitong klaseng bansa? Ito papaliwanag ko sa inyo. Para tayong etong pangulo natin, para itong siya yung nagbibigay direksyon sa Pilipinas. Para bagang driver natin. Alam ko, halimbawa, sumakay tayo ng taxi, Uber, Grab. Tapos yung driver natin, kung ano-anong sinasabi niya, kung ano-anong mga pahayag niya, 'di ba? Na sa atin at sinasabi niya ganito 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 ganyan. Na alam naman nating hindi ganoon na nangyayari sa karsada, 'di ba? So parang ay na ano ba? Mukhang may tama itong driver natin. Kasi kung ako yun, bababa ako eh. Kunwari, meron kang nasakyan taxi na yung driver, iba-iba yung sinasabi. Yung parang wala sa ulirat, parang lutang. Ako talaga, bababaan ko yun. Ibig sabihin, delikado eh. Siya yung nagdi-decide kung kakaliwa, kakanan o dediretso. Tapos biglang ganun siya magsalita. Iba-iba yung kanyang sinasabi na para bagang wala na sa hulog. Ano bang masasabi mong, kunwari, may tumawid, magsasabi ka na yung pagtawid na yan ay dapat inahayaan lang natin dahil merong mga pagkakataon na sila ay dapat tumawid kahit sila ay stop. Tapos habang tayo naman ay go, kailangan ay tumigil tayo dahil minsan kailangan nating tumigil. Kung ganyan ang lengguwahe ng driver mo, aba, mawiwindang ka. Para bang, shit, may problema dito sa driver ah. Parang ganun si Marcos. Di ba? Sinasabi niya na maunlad tayo, sinasabi niya maayos tayo, kabaligtaran ng tunay na nangyayari. Tapos sasabihin niyang unang-unang birada niya yung korupsyon, na kesyo sinabi niya na hindi natin to palalagpasin. Abay, gago ka ba? Sa'yo nagsimula yung budget, tapos binigay mo lang sa kamera, tapos sa'yo rin bumalik. Ikaw rin na magpapatupad. Naintindihan nyo? So, sasabihin mo, hindi natin palalagpasin ang korupsyon. Sira ulo ka eh. Ikaw yung nag-implement. Sa'yo nang galing. Tapos pumunta sa kamera, tapos bumalik sa'yo, pinirmahan mo. Pagpirma mo, napakaraming insertion. Di ba? Tapos ano pa, pag-implement mo, puro sabit-sabit. Tao mo yun nandyan. Sekretary mo. Undersecretary mo. Wala akong problema na sinisi niya si Romualdez. Abay, tama rin naman talaga. Pero hindi yun ang gusto ng taong bayan. Aside from makulong si Romualdez, pati ikaw. Mag-sorry ka sa taong bayan dahil pinabayaan mo. Hindi mo pwedeng ibintang lang lahat kay Romualdez. Di ba? Tapos, sasabihin mo pa na para bagang napaka-linis mo. Hello? Yung nga lang statement mo na sasabihin mo na ipakukulong natin, ipaimbestigahan, o si ito ganto si Romualdez, wala na nga naniniwala dyan eh. Sa sobrang pambubudol mo, negative na ang trust rating ng mga Pilipino sa'yo. Negative ha? Ibig sabihin walang nagtitiwala sa'yo. Alam mo kung sino nagtitiwala sa'yo? Yung mga pumapalakpak dyan na mukhang pera. Kaya naman kasi pumapalakpak yung mga animal na congressman na yan ay dahil budget na. Aayusin yung budget and they need the budget para sa kanilang distrito para manalo uli silang congressman at makapagnakaw uli sila. Yan ang dahilan kung bakit sila pumapalakpak. Yung mga mambabatas na yan, mapasenador, mapakongressman. Because they need you na budgetan mo sila. Tanggalin mo budget, tanggalin mo pera, baka walang nanood sa'yo eh. Sa totoo lang ha, tanggalin mo lahat ng ng kanilang pakinabangan sa'yo, malamang walang nanood sa'yo. Tingnan mo next year. Tingnan mo ha, yung huling SONA, yung parang pinaka-ending mo na kasi pang-anim na yun. Pustahan tayo, wala nang papalakpak eh. Kasi wala na eh. Wala nang,
wala nang kapakinabangan, wala nang kailangang budget.